Best friends for life. Yan ang pangako naming dalawa ni Mariela sa isa't isa. Nagkakilala kami noong first year college. Siya yung tipo ng babae na grade conscious. Habang ako naman ay happy-go-lucky lang. At ang tanging goal ko, magkaroon ng lalaki sa buhay na handa akong samahan sa lahat at hinding-hindi ako iiwan. Doon pa lang ay kontento na ako. Ngunit sadyang hindi lang talaga ako pinapalad. Kung naitatanong nyo kung paano kami nagkakilala ni Mariela, simple lang. Dahil lang din sa lalaki. Inakala kong siya ang pinalit sa akin ng ex ko. Kaya nagkaroon ng gera sa pagitan namin. But it turns out na magpinsan lang pala sila. Kaya naman daig ko pa ang isang manliligaw kung paano ko siya suyuin. Para lang mapatawad niya ako. Ngunit sino nga bang mag-aakala na pagkatapos ng nangyari ay magiging matalik pa kaming magkaibigan. Siya ang tipo ng kaibigang handang sumalo ng problema ko at ganun din ako sa kanya. Para kaming nunal ng isa't isa, hindi mapaghiwalay. Ngunit nang makapagtapos siya ng pag-aaral, pinursu niya ang pagtatrabaho sa corporate world. Habang ako, napag-iwanan dahil hindi ko naman pinagbutihan ang pag-aaral ko. Kaya nag-decide na lamang akong mag-stop at magtrabaho bilang domestic helper sa ibang bansa. Sylvia ha, ipapaalala ko lang ulit sa'yo yung kasal ko. Ikaw pa naman ang bridesmaid ko. Hindi ka pwedeng hindi umuwi. Paalalang muli ni Mariela habang ka-video call ko siya. Of course, mawawala ba naman ako sa kasal mo? Isang beses lang mangyayari yan sa'yo, kaya dapat maging espesyal ang lahat. Nakangiti habang nagtataas baba ang kilay ko. I can't believe na minove pa talaga ang kasal nilang dalawa para lang sa'kin. Na para bang ako pa ang may espesyal na araw imbis na sila. Parang kailan lang, napaka-allergic pa ni Mariela sa lalaki dahil mas gusto niyang i-focus ang sarili sa pag-aaral. Pero tignan mo naman ngayon, mas nauna pa siyang nagsettle kaysa sa'kin. Kung sa bagay, wala rin naman kasing matinong lalaki ang nagtatagal sa'kin. Pagkatapos kasi nilang makuha ang gusto nila, iiwan na nila ako. Kaya nakagawa ako ng mga desisyon noon na ikinagalit ni Mariela. Kumabit ako ng agaw ng may boyfriend para lang makahanap ng totoong pag-ibig. Ngunit napagtanto ko rin sa dulo na mali pala ang ginawa ko. And thanks to my only friend who stayed with me despite sa mga nangyari. Mabilis lumipas ang mga araw. Nakauwi na rin ako ng Pilipinas at hinihintay na lamang ang araw ng kasal ni Mariela. Hindi ako nag-update kay Gaga dahil pinakaba ko siya. Wala lang. Gusto ko lang siyang sorpresahin sa araw ng kasal niya. Ang tagal, wala pa ba yung bridesmaid? Tanong ng wedding coordinator habang aligagana ang mga ito. At mukhang naghahanap na ng pwedeng ipapalit sa akin. They failed to notice me dahil halata namang walang nakakakilala sa akin maliban sa pamilya at soon-to-be husband ni Mariela. Sorry, parating na rin siguro yun. Wala na kasi siyang update simula nung huli naming usap kaya hindi ko alam kung pauwi na ba siya. Konting antay pa please, darating din siya. Pakiusap ni Mariela habang aligagang tumitingin sa paligid. Hello, mukha ba akong rebulto dito? Sigaw ko at lumapit sa kaibigan ko. Sylvia, sigaw ni Mariela. Labis na tuwa at kaginhawaan ang nakita ko sa mga mata niya nang masilayan ako. Napapadyak pa siya sa saya habang nakayakap ng mahigpit sa akin. Oh, ayan na pala ang hinihintay mo. Bakit hindi pa tayo magsimula? Masungit na singit ng sopistikadang matanda. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Mariela at pilit na lamang ngumiti bago sinenya sa wedding coordinator na pwede nang magsimula. Sino yung bruha na yun? Pumayag kang ginanon ka ay araw mo to. Sisikmuraan ko yun. Iritable kong sabi na mahina niyang ikinatawa. Mami siya ng mapapangasawa ko. Hindi niya kasi ako gusto para kay Owen, kaya ganun. Nagkibit balikat na lamang si Mariela at hinayaan na lamang ang sinabi ko. Mula umpisa ng kasal hanggang sa matapos ay wala akong ibang naramdaman kundi ang saya para sa kaibigan ko. Nahanap na niya ang lalaking magmamahal ng habang buhay sa kanya. At hindi na ako pwedeng mag-demand na lamang sa kaibigan ko ng mga gusto ko
dahil may priority na siya. Kinabukasan, pinapunta ako ni Mariela sa bahay ng biyanan niya dahil nagkikrave na raw siya sa mga luto ko. Good thing dahil naalala kong dalhin ang regalo kong lingerie para sa honeymoon nila. Marie, sigaw ko nang tuluyang makapasok sa bahay ng biyanan niya. Congrats ulit, pati sa'yo Owen, nakangiti kong bungad. At first, I find Owen attractive dahil sino nga ba naman ang hindi mapapalingon sa itsura niya. Sobrang makalaglag panty, isama pa ang pagiging mature niya sa lahat ng bagay. Kumbaga, siya ang perfect package for a husband material. Sobrang swerte lang ni Marie sa kanya. Pero mali ang iniisip ko, kasi para naman akong nagnanasa noon sa asawa ng kaibigan ko. Kaya pinutol ko ang kung anumang nararamdaman ko ng mga panahong yun at naging masaya na lamang para sa dalawa. Nakakainggit at some point. Kasi, buti pa si Marie nahanap niya na ang lalaking para sa kanya. Samantalang ako, patuloy pa rin sa paghahanap. Bago ang lahat, saan niyo naman balak mag-honeymoon? Nakangising tanong ko habang sinusundot ang tagiliran ni Marie. Sa Paris, bukas na rin ang flight namin. Tugon naman ni Marie. Siyempre, hindi mawawala ang regalo ko sa'yo. Isuot mo to sa gabi ng lagim. Bulong ko at binigay sa kanya ang paper bag na naglalaman ng lingerie. Nang makita niya kung ano ang laman nun, ay nagulat siya at pinamulahan ng muka. Marahan niya pa akong hinampas dahil sa kalokohan ko. Ngunit kalaunan ay nag-decide na rin akong magluto ng adobo na kinikrave niya. Sino ang nagluluto? Narinig ko ang yabag at boses ng mami ni Owen na papunta sa kusina para puntahan kami. Nagkatinginan kami ni Marie, ngunit ako ay kalmado lang. Kapag nagsalita ng hindi maganda ang matanda, makakatikim talaga sa akin yun ng salita. Ngunit nang makapasok ang matanda at bago pa man magsalita si Marie, ay inunahan ko na siya. Hello madam, ako nga ho pala si Sylvia. Naalala niyo ho ba ang magandang mukhang to? Kaibigan ako ni Marie. Feeling close kong sabi. Tinangka pa akong pigilan ni Marie ngunit ibinulong kong ako na ang bahala. In-invite ko po siya dito tita para magpaluto ng adobo. Medyo nahihiya pang paliwanag ng kaibigan ko, halatang hindi komportable. Halata naman, dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matawag na mami ang ginang. At ikaw, hindi ka marunong magluto? Taas ang kilay na balik ng matanda. Hindi naman ho sa ganon, sagot ni Marie. Ma'am, masyado namang mainit ang ulo mo. Nagkikrib lang si Marie sa luto ng kaibigan niya. Tanggol naman ni Owen at hinawakan ng bewang ng asawa. Oo nga, mabuti pa ho, kumain na tayo para mabawasan naman po ang init ng ulo niyo. Pagpapagaan ko sa tensyon. Nang matikman ng matanda ang niluto ko, ay wala na itong ibang nagawa kundi ang purihin ako at ikumpara kay Marie. At magsisinungaling ako kung hindi ako nakaramdam ng tuwa sa mga sinasabi nito. Dahil ever since naging matalik kaming magkaibigan, ay lagi na lamang kaming pinagkukumparang dalawa. Na kesyo siya ang mas lamang sa utak, mas madiskarte, at hindi tulad ko na puro lalaki lang ang inaatupag. But this time, iba. Masarap sa pakiramdam na ako naman ang nakikita. Kaya naman nang umalis sila Marie para sa kanilang honeymoon ni Owen, pinapunta ako ni Tita Esme sa bahay nila. Sylvia, my dear, mabuti at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. Natutuwang sabi ng matanda at bineso pa ako. Kung asikasuhin niya rin ako ay para niya akong anak. Kaya nag-iba rin ang tingin ko sa kanya kaysa noong una naming inkwentro. Akala ko siya yung tipong mata pobre at sobrang sama talaga ng ugali. But this time ay iba. Siguro hindi lang talaga magaling sa pakikisama si Mariela. Kaya nabigo siyang kunin ng loob ng matanda. Tita, magiging straightforward po ako. Wika ko sa matanda. Anong tita? Call me mamita. Natutuwa pa niyang sabi habang tinutulungan ko siyang maghanda ng mga rekados. Mamita, bakit ho ba ayaw niyo kay Mariela? Tanong ko sa matanda. Napataas ang kilay nito. Nagsumbong pa talaga siya sa'yo? Umismid na wika nito. Hindi naman ho sa ganon.
Nabanggit niya lang. Wika ko naman. You know what? I like you better than her. Hindi kasi siya nagpapakatotoo. Mabuti ka pa. Gustong-gusto ko kung paano mo kunin ang loob ng isang tao. Kung ako lang ang masusunod, mas gugustuhin ko pang ikaw ang napangasawa ni Owen. Sa puntong yun ay lumaki talaga ang ulo ko at hindi na iwasang matuwa sa pagiging pabor sa akin ng ginang. Sobra ba kayong close ng kaibigan mo? Makakaya mo bang agawin kung sakali ang pag-aari niya? Akala ko ay nagbibiro lang siya noong una, kaya pabiro lang din akong sumagot na may konting pagnanais. Tulad po ba ng mamita? Si Owen? Wika ko sabay tawa, ngunit siya ay nanatili lang ding seryoso habang nakatingin sa akin na para bang may naisip na ideya. At sa puntong yun, hindi ko alam na tototohanin niya ang mga pinag-usapan namin. Hinayaan niya akong tumira sa pamamahay nila. Kaya naman nang dumating si Owen at Marie mula sa kanilang honeymoon, ay nagulat siya dahil close na kami ng biyanan niya. Anong nangyari? Parang kailan lang noong kasal ko gustong-gusto mong sikmuraan si tita. Pero ngayon, daig niyo pa ang magkapamilya. At saka anong meron? Bakit ka rito titira? Nakangiting tanong ni Marie sa kuryosong tono. Ngunit nahihinuha kung may pinipigilan siyang emosyon na hindi ko mapangalanan sa ngayon. Gustong-gusto kasi ako ni Mamita. Tanging nasagot ko at iniwasan ang nagtatakang tingin niya. At Mamita pa ang tawag mo sa kanya? Paano mo nakuha ang loob niya? Tanong ni Marie sa akin. Ewan ko. Basta ang alam ko, nagpakatotoo lang ako. Magpakatotoo ka rin kasi. Hindi naman pala masama ang ugali ni Mamita. Hindi tulad ng iniisip mo. Tignan mo, ang bait-bait naman sa akin ng matanda. Pagmamalaki ko pa. Sa'yo. At sa tingin mo hindi ganun ang ginawa ko? Lahat na ng way ginawa ko. Pero alam mo kung ano pa rin ang tingin niya sa akin? Mapagmataas. Saka wala ka bang balak magtrabaho? Tanong pa ni Marie sa akin. Meron, pero hindi pa sa ngayon. Magpapahinga muna ako. Sagot ko naman. Alam kong hindi na maganda ang patutunguhan ng usapan namin. Kaya hinila ko na lang siya para makapaghapunan na kami. Alam mo, gutom lang yan. Sabi ko pa, at saka pinaupo na sa tabi ng asawa niya. Samantalang ako ay panakanakang tumitingin kay Owen. Kabado man sa pinag-iisip kong kasalanan ay hindi ko naman maiwasan. Dahil sa pagiging busy ni Marie sa trabaho, ako naman ay sinusulit ko ang pagkakataong yon para mapalapit kay Owen. Owen, iho, total wala ka namang ginagawa. Pwede mo bang samahang mamili ng grocery si Sylvia? Marami kasi akong ipinag-utos sa kanyang bilhin. Baka hindi niya kayang hawakan lahat yon. Suhestyon ni Mamita. Sinusubukan na kaming paglapitin dalawa. Sure, no problem. Wala rin naman akong ginagawa, Mamita. Sagot ni Owen. Pasimpleng kumindat sa akin si Mamita na agad ko namang nginitian. Sa loob ng kotse ni Owen, nakamaikling maong shorts lang ako. Kaya nakabalandra talaga sa kanya ang mga hita ko. Masarap bang mag-alaga si Marie Owen? Nakangising tanong ko habang nasa biyahe. Pansin kong namula ang magkabila niyang tenga, kaya naman mas lalo ko pa siyang tinukso. Oo naman. Although hindi siya ganon ka-mature mag-handle ng relationship. Dahil nga first time niya. Alam mo yan. But still, ginagawa niya naman ang best niya. Sagot ni Owen. Tumango ako. Sa bagay, mag-i-struggle nga naman talaga si Marie sa pag-handle ng relasyon. Lalo pa at napaka-independent niya. Hindi niya kailangan ng tulong ng iba. At kayang-kaya niya lang ang buhay kahit siya lang mag-isa. Ngumiti ako ng bahagya at pasimpleng nilapit ang katawan ko sa kanya habang nasa stoplight kami. Ramdam ko ang tensyon sa loob ng sasakyan, lalo na nang mahuli kong lihim siyang sumusulyap sa hita ko. Pero ikaw, Owen, bulong ko na parang tukso. Hindi ka ba nahihirapan kay Marie? Alam mo naman, palaging trabaho ang iniisip nun. Minsan parang nakakalimutan na may asawa pala siya. Napakagat siya ng labi. Halatang may gusto siyang sabihin
pero pinipigilan. Nilingon niya ako sandali bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Hindi ko siya masisisi. Gusto lang naman niyang ma-prove na kaya niya lahat at naiintindihan ko siya. Napangiti ako ng makahulugan. Mabuti pa ikaw. Ang haba ng pasensya. Malandi kong wika. Umiling siya. Medyo natawa pero halata kong naiilang. Ganun talaga, Sylvia. Kung mahal mo, kailangan mo ring intindihin. Hinilig ko ang siko ko sa sandalan at mas pinag-cross ang legs ko. Parang sinasadya kong ipakita palalo ang makinis kong hita. Pero minsan, kailangan din ng lalaki ng atensyon, hindi ba? Hindi lang puro trabaho at karir. Nakangiti kong wika. Tahimik lang si Owen. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Nakatutok lang sa kalsada habang seryosong nagmamaneho. Depende siguro. Kung mahal mo, kailangan mo ring intindihin. Mahinang sagot ni Owen. Napalunok ako. Sinubukan ko pa siyang kulitin, pero tila ba hindi niya napapansin ang lahat ng ginagawa ko. Puro si Marie lang ang bukang bibig niya. Doon ko na-realize, kahit anong lapit ko, hindi ko kayang pasukin ang puso ni Owen. Kahit anong tulong sa akin ni Mamita, wala talaga. Hindi siya bumibigay. Hanggang isang gabi, dumating ang hindi inaasahan. Nagkaroon ng matinding away si Marie at si Owen. At gaya ng dati, si Mamita na naman ang dahilan. Narinig ko ang malalakas na boses mula sa sala. Si Owen at si Marie nag-aaway na naman. Hindi ko na inalam ang dahilan. Alam kong si Mamita na naman ang ugat. Nasilip ko pa si Marie. Namumugto ang mga mata habang mabilis na nag-eempake ng gamit. Owen, I have to leave. Gusto kong mag-isip-isip. Yun lang at tuluyang umalis si Marie, hindi man lang lumingon. Iniwan niyang tulala si Owen sa sofa, hawak ang ulo, halatang sugatan ng damdamin. Doon ko nakita ang pagkakataon. Dahan-dahan akong lumapit, maamo ang boses. Owen, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Wika ko, sabay hawak sa braso niya. Ilang araw naging miserable si Owen. Tuwing uuwi siya, amoy alak. At hindi na halos makausap ng maayos. Hindi pa rin kayo okay ni Marie? Tanong ko isang gabi. Lumapit ako at dumikwatro sa tabi niya. Kinuha ang isang bote na hawak niya. Umiling si Owen. Kita sa mata ang pagod at sakit. Sinusuyo ko pa rin, pero ayaw pa rin niyang makipag-usap. Nagpatuloy lang ang kwentuhan namin. Unti-unti, lumalim ang gabi at dumami rin ang basyo ng bote sa mesa. Hanggang sa sobrang nalasing na si Owen at halos hindi na makatayo. Ako na ang nag-alalay sa kanya papunta sa kwarto nila ni Mariela. Maingat ko siyang inihiga sa kama. Doon ko naisip, baka hanggang dito na lang talaga ang papel ko, tagapuno ng espasyong iniwan ni Marie. Pero bago ako makalayo, hinawakan niya ang pisngi ko. Mainit, magaan, pero may bigat ng lungkot. Mariela, garalgal ang boses niya. Sabay mapungay na tumitig sa akin. Namimiss na kita, Mariela. Puno ng pangangailangan na wika ni Owen. Nag-init ang buong katawan ko. Hindi ako ang nag-insist ng sarili ko, kundi si Owen mismo. Siya ang humila, siya ang naglapit ng labi, siya ang gumawa ng unang hakbang. At bago ko namalayan, nahulog na rin ako sa bisig niya. Wala akong inisip kundi ang katotohanang kahit sa pagkakamali ng akala niya, ako ang naging pansamantalang pampawi ng init at lungkot na hindi na kayang punan ni Marie. Kinaumagahan, nagising si Owen at agad na pakunot ang noo nang mapansing maibang katawan sa tabi niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot at halos hindi makapaniwala sa nakita. Sylvia? Mahina at gulong-gulo niyang tawag. Halos hindi maituloy ang tanong na malinaw na bumabagabag sa isip niya. Hindi pa ba obvious? May nangyari sa atin. Pareho tayong lasing.
at hindi natin alam ang ginagawa natin. Paliwanag ko kay Owen. Mabilis siyang tumayo habang hawak ang masakit niyang ulo. Nagpunta siya ng banyo at paglabas niya ay nakaligo na siya at nakatapis ng tuwalya. I'm sorry, nagkamali ako. Akala ko ikaw si Mariela. Manatili na lamang sana tong lihim at hindi na makarating pa kay Mariela. Puno ng pagsisisi niyang sabi. Oo naman. Ayaw ko namang magkasira kami ng kaibigan ko. Parente kong sabi. Kahit na nung pagtapak ko pa lang sa pamamahay nila, naisip ko na agad kung paano hahadlangan ang relasyon nila. Dumaan ng mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng bahay. O kahit papano, ganun ang ipinapakita sa labas. Bumalik si Marie, dala ang malamig niyang tingin kay Owen. Halatang pilit nilang inaayos ang relasyon, pero ramdam ko rin ang lamat na naiwan sa pagitan nila. Samantala, si Owen naman, biglang naging mailap sa akin. Kapag nagtatama ang mga mata namin, mabilis siyang iiwas. Kapag nagkakasabay kami sa hapag, puro si Marie lang ang kinakausap niya. Para bang pilit niyang kinakalimutan ang nangyari. Pero kahit gaano siya umiwas, hindi ko malilimutan ang init ng gabi, kung saan ako ang naging kapalit ng asawa niya. At sa kabila ng kanyang pag-iwas, may mga pagkakataong hindi niya mapigilan ang sarili. Tuwing nagkakaroon sila ng matinding away ni Marie, bumabalik siya sa bisyo. Umiinom hanggang sa malasing. At sa mga gabing yun, ako ang kasama niya. Hindi man sa kusang loob, kundi dala ng pangungulila at alak. Hindi ko dapat ginagawa to. Bulong niya minsang nakapatong siya sa akin, halatang naguguluhan. Pero hindi rin siya tumitigil. Bagkus ay mas lalo pang lumalalim ang bawat halik, bawat haplos. Alam kong sa puso niya, si Marie pa rin ang laman. Ako lang ang parausan, ang sandalan sa mga gabing hindi niya makuha ang lambing ng asawa. Masakit, oo, pero hindi ko na itinatanggi sa sarili kong nagustuhan ko rin. Dahil kahit sa maling paraan, naranasan kong mapasa akin si Owen, kahit panandalian lang. Hindi ko man nakuha ang puso niya, nakuha ko naman ang atensyon niya sa kama. Tanggap ko naman yun, kahit pa nga ba ang hinahanap ko talaga ay totoong pag-ibig. Bahala na kung ano ang ibigay sa akin. Ang mahalaga, sumasaya kami pareho sa init na bigay ng isa't isa. Paano pag nalaman ni Marie ang ginagawa natin? Iiwan mo ba siya para sa akin? O mananatili ka sa kanya? Tanong ko kay Owen isang gabi habang hindi pa siya lasing. Of course, I will stay with her. Walang pagdadalawang isip niyang sagot. Paano kung ayaw niya nang makipagbalikan sa'yo? Tanong ko ulit. Hihintayin ko ulit siya hanggang sa maghilom ang puso niya. Sagot ni Owen. Inaamin kong sa pagkakataong yun ay naging sakim ako. Gusto ko nang mapasa akin si Owen ng tuluyan. Ayoko na ng tira-tirang atensyon niya. Kaya naman gumawa na ako ng paraan para malaman ni Mariela ang namamagitan sa amin ng asawa niya. Gusto kong itakwil niya ito para wala nang ibang panghawakan si Owen maliban sa akin. Gamit ang bagong account na ginawa ko, pinagsesend ko kay Marie ang mga pictures naming dalawa ni Owen habang natutulog kami. At kinaumagahan, habang nag-aalmusal kaming dalawa kasama si Mamita, bumalik si Mariela at sinugod ako para sa bunutan. Ahas ka, sigaw niya habang sinasabunutan ako. At isa ka pa, pinagkatiwalaan kita. Akala ko ba iba ka sa lahat? Sa sarili ko pa talagang kaibigan? Pinagsasampal niya naman ngayon si Owen hanggang sa habulin niya ang sarili niyang hininga. Kinabahan ako at sinubukan siyang alalayan, ngunit malakas lang niyang tinabig ang kamay ko. Ano bang pinag-iinarte mo riyan, Mariela? Tanong ni Mamita at sinubukan kaming harangan mula kay Marie. Yang malanding kaibigan ko kinalantari ang asawa ko. May alam din ho ba kayo rito? Inakusahan ni Mariela si Mamita at pinaningkitan ng mata. At ano naman kung gano'n ang nangyari? Matapang nakatwiran ng matanda. At nagkasundo pa talaga kayo ng matandang to na sirain ang relasyon namin ni Owen? Paano mo nasikmura yun, Sylvia?
Sa sariling kaibigan mo pa talaga? Punong-puno ng paghinagpis ni Mariela. Napalunok ako, ngunit nakatindig ang desisyon ko. Si Owen naman ay nanatiling nakatayo sa pwesto niya at halatang hindi alam ang gagawin. Mukhang hindi niya alam kung ano ang idadahilan niya. Nang dahil sa ginawa mo, hindi mo lang sinira ang relasyon namin ni Owen. Sinira mo rin ang pangarap ko na mabigyan ng buong pamilya ang magiging anak namin. Doon nanlaki ang mga mata ko. Napalunok ako at tila naging duwag sa pinanghawakang desisyon ko. Pero ano nga bang magagawa ko? Ang ahas, mananatiling ahas kahit napakitaan mo ng kabutihan. Pero naisip ko rin na kung ibibigay ko sa'yo si Owen, magiging masaya ka at magiging miserable naman ako. Dagdag pa ni Mariela, diretso ang tingin sa akin. Puno ng pait pero may halong awa. Napayuko ako. Wala na akong nasabi pa. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Kahit anong paliwanag ko, kahit anong rason ang ibigay ko, hindi na mabubura ang mga nagawa ko. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagtataksil na nagawa naming dalawa ni Owen, pinili pa rin ni Mariela na tanggapin siya. At dahil doon, napagpasyahan nilang tumira sa bahay ni tita, sa piling ng ina ni Mariela, kung saan mas magiging maayos at mas matibay ang pundasyon ng pagsasama nila. Samantalang ako, hindi ko na inisip na maghabol pa. Para saan pa? Sa huli, ako rin ang talo. Ang bawat gabing pinilit kong palitan si Marie, ang bawat halik at init na naranasan ko, nanatiling pansamantala lang. At higit sa lahat, alam kong hindi ko kailanman makukuha ang puso ni Owen. Bilang karma sa lahat ng paninira at kasalanang ginawa ko, napilitang ipaubaya ko si Owen kay Mariela. Hindi lang bilang asawa niya, kundi bilang ama ng magiging anak nila. Sa tuwing naiisip ko yon, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng mga maling desisyong pinili ko. Kaya sa huli, pinili kong lumayo. Piniling magsimula sa lugar kung saan walang makakaalala sa mga pagkakamali ko. Unti-unti kong tinanggap na may mga bagay na hindi para sa akin at may mga taong kahit anong pilit kong agawin, hinding-hindi magiging akin. Bitbit ang sakit, pero dala rin ang aral na ang pagmamahal na nakamit sa maling paraan kailanman ay hindi magiging totoo. At kung gusto ko talagang makapamuhay ng walang bigat sa dibdib, kailangan kong kalimutan ng lahat at magsimula muli.